Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pero ngayon pa lang nakikinikinita ko na, si Joel Villanueva natataranta na yan. Actually, hindi lang yan si Joel Villanueva, mga kabunyog. Hindi lang yan si Jinggoy. Apat kasi sila na may kasong plunder. Apat sila na may kasong plunder. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero at si Marcoleta. Lahat sila plunder. Kaya sa mga senador ngayon, apat yan ang may kasong plunder. O yan o, yan nakikita niyong pictures. Yan yung apat na may kasong plunder. Ha? O, si Bato kasi may kaso sa ICC, Crimes Against Humanity naman yun. Ha? Si Bongo, Crimes Against Humanity rin yun. Pero may plunder din si Bato, ay si Bongo, pero hindi kasi tungkol sa flood control. Hindi tungkol sa flood control. Ha? Saka hindi pa masyadong umaabante yung kasong plunder ni Bongo. Ha? Ang umaabante na kasong plunder, itong sa apat na nakikita nyo. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, at Marcoleta. Marcoleta. Yan yung mga may kasong plunder. Ay ngayon, ang lumalabas ngayon, nakita nila, inisyuhan na ng warrant of arrest si Estrada. Sigurado itong apat na to na may kasong plunder, natataranta na rin yan. Natataranta na rin yan. Oh. Bakit? Ano-ano ba ang mga kaso nilang plunder? Diyan sa apat na yan na may kasong plunder, ang tatlo dyan, si Jinggoy, Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero, tungkol yan sa flood control. Ha? Tungkol sa flood control yan. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at saka Chis. Tungkol sa flood control yan. Itong si Marcoleta, ibang klaseng plunder ito. Ang plunder ni Marcoleta tungkol sa yung donation or gift sa kanya na binigay nila Mike Defensor, dalawa pang iba na 75 million pesos. Kaya hindi sa flood control si Marcoleta. Pero pasok pa rin sa plunder kasi 75 million eh. Ang plunder kasi 55 million pataas. Kaya pasok sa plunder. Ngayon, ang stage ng kaso nila iba-iba rin. Si Jingo Estrada na i-file na. Si Joel Villanueva ipa-file na within 2 weeks. Si Chis Escudero nasa preliminary investigation. Nasa preliminary investigation. So siguro mga 1 month pa yan. Tingin ko mga 1 month pa yan. Yan kay Chis Escudero. Mga 1 month pa. Ang kay Marcoleta, medyo mabilis. Mauuna yata itong kay Marcoleta. Bakit? Bakit mauuna yung kay Marcoleta? Madali kasi yung kaso ni Marcoleta eh. Kasi yung mga ebidensya at testigo laban kay Marcoleta, nandyan na eh. Siya mismo ang testigo laban. Yung mga ebidensya mismo kay Marcoleta, galing mismo sa kanya eh. Sinabmit niya sa COMELEC. Kaya mas madali yung kay Marcoleta eh. Kaysa kay Jinggoy. Ay kaysa kay Chis. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ulitin ko, ang sitwasyon ngayon, itong iba pang ito na mga may kasong plunder, natataranta na yan kasi nakikita nila mukhang talagang seryoso ang administrasyon. Ang mga kaso pa naman nila, lahat plunder. Ay pag sinabi mo pa naman ng plunder, walang bail. Walang bail. Ngayon, bakit nauuna yung kay Jinggoy sa Joel Villanueva? Ay kasi nauna yan na naimbestigahan eh. Nauna yan na naimbestigahan. Ito kasing kay Chis Escudero na medyo nahuli yan eh. Pero patapos na rin yan. Yang kay Chis Escudero patapos mga within 1 month matatapos na yan sa tingin ko sa loob ng Sandigan Bayan. Kasi preliminary investigation na yan. Actually si Chis Escudero nagsubmit na ng counter affidavit niya. Nabasa ko nga yung sagot niya eh. Ang pinakasagot ni Chis Escudero ganito. Kasi ayon kay Yusek Bernardo, nagbigay siya ng pera. Actually kay Chis Escudero 576 million pesos eh. Ang plunder ni Chis Escudero ay 576 million, mga kabunyog. Si Jinggoy parang 573 ba yun? Malalaking amounts ang involved. Alam nyo, habang tumatagal, ang pinag-uusapan nating amounts ng plunder ay ang pinag-uusapan nating amounts dito sa mga plunder ng mga ito, dati 50 million. Dati 50 million.
ay ngayon ang lalaki na, ano, mga kabunyog. Chis Escudero, 586 million. Oh, 586 million kay Chis Escudero. Ah, 586 million. Kay Jinggoy parang 573 eh. Ah, more than 500 din kay Jinggoy. Ah, oh. Kaya oh, kaya itong mga kabunyog mga kababayan, si Chis Escudero 586 million. Kay Jinggoy parang 573. Ah, bakit nauna yung kay Jinggoy saka kay Joel Villanueva? Iba kasi ang kay Jinggoy at Joel Villanueva. Doon sila sa Bulacan. Bulacan yung ano eh, ay alam naman natin, nauna kaagad na inimbestigahan yung mga sa Bulacan. Kaya yung mga sa Bulacan na mga flood control, yan yung kay Jinggoy at Joel Villanueva. Si Chis Escudero, iba yan, si Minard mo yan. Ay di ba? Ah, ang mga na-involved na mga proyekto ng flood control ni Chis sa iba-ibang lugar eh. Camarines Sur, Albay, ang daming area. Ang involved doon ay si Bernardo at saka si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo yung bagman niya. Ang depensa ni Chis Escudero, hindi niya tao si Maynard Ngo, hindi niya ito bagman, hindi niya ito inutusan, at hindi rin ito authorized na tumanggap ng pera para sa kanya. Parang ang nangyayari dito, dumidistansya kaagad si Chis Escudero kay Maynard Ngo. Dumidistansya. Oh, kasi kung mapatunayan man na si Maynard Ngo ay may tumanggap nga talaga ng pera, si Maynard Ngo galing kay Bernardo, ang depensa ni Chis, hindi ko yan tao, hindi ko yan inauthorized. Parang ganun yung ano eh. Ganun yung depensa ni Chis. Nabasa ko yung kanyang defense eh. Yung counter affidavit niya na sinubmit. Ang sabi niya, hindi ako ano dyan. Hindi ko tao yan si Maynard Ngo. Hindi ko yan authorized na mag-represent sa akin. Hindi ko rin yan authorized na tumanggap ng pera on my behalf. Ha? Kaya ganyan mga kabunyog, mga kababayan, ang depensa ni Chis doon. Oh, ang sabi pa ni Chis Escudero, hindi rin daw siya pwedeng maging parang mastermind o kaya ano diyan, ma-involved diyan kasi ano naman 'yan, sabi niya wala daw siyang kapangyarihan diyan sa pundo, mga pundo na 'yan na pinag-uusapan, sabi ni Chis Escudero. Anyway, abangan natin kung iko-consider ng ombudsman yung kanyang depensa na 'yan kasi 'yan yung binanggit niya sa kanyang counter affidavit eh. Ah, pero medyo nahuli nga itong kay Chis Escudero kasi iba 'tong kaso. Hindi ito yung tungkol sa Bulacan. Ito kasing kay Villanueva at saka kay Jinggoy, yung sa mga Bulacan ito. Ito yung kay Alcantara. Pagdating dito kay Chis, sa iba-ibang lugar ng Pilipinas yan. Si Bernardo yan, saka si Maynard Ngo. Yan yung mga sangkot yan. Ito namang si Marcoleta, iba rin to. Iba rin 'to mga kabunyog. Si Marcoleta hindi sa flood control. Ngayon may mga nagtanong na sa akin 'yan. "Attorney, paano mo naman nasabing plunder yung kay Marcoleta? Paano mo naman nasabing plunder yung kay Marcoleta samantalang wala naman siyang na corrupt na public funds?" 'Yan yung ano, mga kabunyog, hindi kinakailangang public funds ang maano mo. Ito, sa ating anti-plunder law, yan. Paano ka magiging guilty ng plunder? O ito, number two, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and slash or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So dito pumapasok si Marcoleta by receiving, tumanggap directly or indirectly any commission or gift. Oh, yung binigay sa kanya nila defensor na 75 million, gift 'yun. Gift. So hindi naman dito sinabi na galing sa gobyerno ang pera. Hindi. Kaya yan yung kaso ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan. Ah, kaya pasok sa plunder din yung kay Marcoleta. Nag-receive siya ng gift galing kila Mike Defensor. Sa panahong ni-receive niya yung gift, official pa siya ng gobyerno. Public officer pa rin siya. Kasi congressman pa siya noon eh. Ah, nung natanggap niya yung gift na yon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. No? Ah, so, yan po.
So, abangan natin itong mga nangyayaring ito. Lagi ko kayong i-update. Lagi niyong abangan ang aking mga talakayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.